Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius mula November 24 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung panonorin nyo ang sun, moon, at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yon ay mag-resonate na sa iba sa inyo. So may simulang card na tayo. The Empress, Ace of Cups, Page of Pentacles, at 6. Wow! Ito na yung mga magagandang cards. Isa sa mga magagandang cards. Walang tapon dito. So, sa madaling salita, may love and abundance naman tayo dahil sa presence ng Empress, Ace of Cups. Ganito dalawa yung senaryo. Una, kung may crush at liligawan nito, important, magiging sila. O pwede rin namang kayo yung nililigawan. Example lang. Halimbawa, may manliligaw sa iba sa inyo. At nakikita nyo naman nag-e-effort, baka mahulog ang loob nyo. Pwedeng vice versa. Ngayon, yung pangalawa, ang bida, nanay na. Okay? Nanay o senior. Nandito kasi yung Ace of Cups. So, ang dating kung nagkakaroon ng problema, maayos pa yan. Makakabati rin. Magkakabati kasi may mag-effort para mapatawad. Mukhang tatanggapin naman ng iba sa inyo ang apology. Ano pa? May case din naman na wala namang problema. Sa buong week, walang problema. Ganun kung magkaroon man ng problema, maaayos din naman, saka maliit na bagay lang, di big deal. Pero kung nangyayari na yon, nagkakaproblema, may problema na pala kung nangyayari na, maayos din nga. Maayos din siya agad ngayong week. Pero again, babae lang yung bida dito, o feminine energy, nanay, o senior. So, asahan natin ang intimacy, bonding, quality time, sa week na to para sa mga in a relationship. Magiging somewhat inspired ang mga in a relationship, particular nga yung babae o feminine energy, lalo na kung may anak yan. Kukuha pa ba tayo dito? Punta na tayo sa susunod. Clarify ko na lang para umaba. Kasi ano lang to Oracle. Retrograde. Mercury retrograde. Electronic issues, communication issues, review everything. So, ano yung pwedeng specific na magiging problema ng iba sa inyo? Kasi, pag Mercury retrograde, hindi ko naman sinasabi ngayong week na to yung Mercury retrograde.
Hindi na rin ako updated sa astrology. Pero dito kasi ito yung nakuha nating parang clue na ibig sabihin ay prone sa misunderstanding, miscommunication, problems sa communication, problems sa technology. Lahat may problema. Ganun eh. Prone sa error. Pero ano kaya specific na problem ang ma-encounter ng iba sa inyo? Para may awareness. Seven of Cups, Queen of Swords, Eight of Swords. So, ang tatamaan ng reading natin, single na babae, o byuda, o ex-wife. For some reason, makaka-encounter siya ng iba't ibang klaseng option na para bang malilito siya. So, yung judgment niya o discernment ay hindi clear. Okay? May tendency na magkamali siya ng decision. Lalo't 8 of Swords itong huli. Kasi para itong mental confusion itong dalawa. So ito kasi ay problem. Obstacles, entrapment, confusion din. Pero malaki ang chance na magkakamali siya ng decision dito. Ito, itong babaeng to. So, ano kayang possible na decision? Kasi may stuck siya dito eh. Hindi niya alam gagawin niya. Wala siyang action magawa. Dahil natrap siya. Para siyang stalemate sa chess. Hindi ka maka-move kahit saan. Marorong move siya kasi maraming siyang iisipin dito eh. So, nagkamali siya ng napiling choice, decision. Ito kasi hastiness eh. Tama bang English ko? May pagka-impulsive sa decision making. Kasi alam ko, tama ba? Rapid decision? Parang may nabasa kong ganun. Rapid action? Basta ganun. Naging hasty dito. Hindi pinag-isipan. Umulit lang. Pero, ito na, buha pa tayo ibang detalye. May malulus siya. Magwo-worry. So, ganun. Kumbaga, na-wrong move siya eh. So, dahil na-wrong move siya o mali yung decision niya, may something na mawawala sa kanya. At yun ang magkukos para mag-worry siya dito, di siya makatulog. Ano yung mawawala dahil sa presence ng death card? Ito, Six of Pentacles. Kasi alam ko ano to eh, pwede rin, maraming meaning kasi itong Six of Pentacles. Papasok dyan yung career opportunities, employment, quality time, kindness, charity, donation, ano ba yan? Fair treatment, balance, respect, peace.
Actually, ano rin to eh, money. Parang siyang blessing. Pero small amount of money. At least money pa rin, di ba? Ganun siya, parang siyang blessing, magkakapera, unexpected money. Na parang, narong move, nawala, patuloy yung pera. So more like parang na-scam yung iba sa inyo. Sayang. Na-scam. Kung pera, syempre, kung pera involved, na-scam. O too good to be true na work na napahamak yung iba sa inyo. Kasi may case na ganun eh, di ba? Akala nila maganda yung opportunity. Ang ending, napahamak sila sa work na pinasukan nila. May human trafficking pala. Di ba nangyayari yan sa totoong buhay? Yung mga too good to be true na career opportunities, employment, be careful. So yun eh. Kung peace naman, kaya siguro nag-war dito, mawawala yung sense of peace o peace of mind. Respect. Maraming pwedeng case. So, yun yung mga possible reason ng loss. Kasi may malulus nga yung iba sa inyo. Kasi the presence ng death card. Dahil sa wrong move, may mawawala sa iba sa inyo. Yun na yun, yung mga sinabi ko dito. At ito, mag-worry kayo dito. Na magre-regret o guilty. Ang card na to. Anyways, ano tayong bang detalye dito? So again, bago pumirma ng contract, basahin muna maigi. Yun eh. Kaya may Mercury retrograde. Kasi nga prone sa error. O sabihin natin, may document, legal matters na hindi na-check. Ngayon, dahil hindi na-check, hindi na-update, napirmahan na ng boss. So, paano mo babawiin yun? Kasi napirmahan na ng boss. Ngayon, ilalakad na yun, halimbawa lang, sa business partner. So, akala nga ng lahat ay okay na. Nagkapirmahan na. Tapos, may error pala. So, ganyan eh. Nangyayari yan sa totoong buhay, lalo na sa bandang HR department, sa admin, ganyan. Yung mga paperworks, di ba? Yan prone sa error. Legal matters kasi yan eh. Kailangan double check from time to time. Lagi mo i-update. Lagi mo i-consult. Ganun. Kasi, mahirap magpapirma sa boss. Lalo na kung yung boss magagalitin. Tapos, gusto nila isang pirma-pirma lang. So, mahirap nga. Kung ganun din lang na medyo baka problema yung iba sa inyo, edi double check. Laging double check ang documents. Yung mabibili yung product sa week na to, lalo kung gadgets. Siguro maganda kung wag muna bumili. Kasi nga, prone sa sira. Mahirap ibalik, di ba? Lalo na kung online shopping. Mahirap magbalik ng product o i-refund. Kung gadget nga, electronics, maganda kung ngayong week wag muna bumili dahil prone sa technical issues. Basahin ng documents, maigi bago pumirma, magtanong kung may hindi naintindihan. Wala na maisip, so punta na tayo dito. So, surprise! You may be about to be surprised. So, may masisurprise sa iba sa inyo. Kaya lang, mahaba na pala ito. Video natin. Ika-clarify ko sana, wag na. Nagdagan na lang natin para mas mahaba pa ito. Marami pa tayong makukuha ang info. So, asahan natin masisurprise kayo for some reason.
Sa week na to. Oh, respect. Respect your relationships. Pangkalatan na yan. Relationship, di naman pang lovers lang yan. Relationship sa kung kani-kanino, di ba? And in-encourage to. Mhm. May respeto natin ng ibang tao. Desisyon nila, pagkatao nila, lahat respect. Para walang problema. Cherish. Cherish your relationship. So, sa week na to, na-encourage na i-cherish daw ang relasyon. Parang i-treasure, pahalagahan. Ganon. Siguro, maganda kung mag-spend ng quality time sa week na to sa mga taong nasa relasyon, kasal, para mas ma-appreciate ng partner nyo kayo dahil matutuwa sila, di ba? O pwede naman kayo yung mag-surprise sa partner nyo. O kayo yung masusurprise ng partner nyo dahil chine-cherish kayo. Kasi pwede rin siyang vice versa eh. So, yung surprise ay way ng respect. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Na